Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalama at inilalahad ko na para sa daily devotion na pinamagatang tama bang balian ang mga demonyo. So yung concept natin ngayon is binding and loosing. So ang scripture natin ngayon is Matthew chapter 16 verse 19 na sinasabi, I will give you the key of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Tagalog, ibigay ko sa iyo ang mga susing kaharian ng langit. Ang ipinagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay papahintulot din sa langit. So yung katuruan natin ngayong umaga is number 1, the key of the kingdom represents stewardship. So meaning to say, ang mga key of the kingdom ay tumutukoy sa responsibilidad na binibigay ng Diyos sa mga tagapasunod niya, lalo na sa mga leader na simbahan, upang mangalaga at magturo ng tama sa kanya mga salita at gawain. Ipinapakita nito ang pananagutan sa pamahalaan ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos at sa kanyang kaharian. So, the key of the kingdom represents stewardship. Next po is binding and loosing refer to church discipline. So, ito sinasabi na ang binding, pagbaba ng hatol, at ang loosing, pagpapatawad o pagpapalaya, ay may kaugnayan sa pagpapasya ng simbahan hinggil sa mga kasalanan, paglabag ng mga miyembro nito. Ang church ay may tungkulin magtakda ng mga alintuntunin at magbigay ng paggawasto upang mapanatili ang kaayusan at kabanalan ng katawan ni Kristo. So, binding and loosing refer to church discipline. And number 3 is God deeply values the purity of His church. So, mahalaga kay God ang kalinisan at kabanalan ng kanyang simbahan. Hindi niya nais na magpatuloy ang kasalanan at karumihan sa kanyang katawan, kaya't may mga hakbang na itinakda upang mapanatili ang kanyang simbahan sa kalinisan at katotohanan. So, God deeply values the purity of His church. So, bilang application po, number 1, avoid binding and losing spiritual powers. So, meaning to say, ang pagbibigay ng hatol o pagpapatawad na labas sa otoridad ng simbahan o hindi ayon sa kalooban natin Panginoon Diyos ay delikado. Hindi tayo dapat magpagamit sa mga spiritual na kapangyarihan o magdesisyon ng walang batayan sa salita ng Diyos. So, halimbawa, kung may nakakita ka ng spiritual na issue, huwag basta-basta magdesisyon na may kapangyarihang gumamit ng binding or loosing na walang gabay ng simbahan at hindi ayon sa katotohanan ng Bible. So avoid binding and losing spiritual powers. Next po is be open to correction from fellow Christians. So meaning to say, ang mga kasama simbahan ay may papel na magtulungan sa bawat isa upang mapanatili ang spiritual na kalusugan ng bawat isa. Kung ikaw ay binigyan ng paalala o pagwawasto, tanggapin ito ng bukas sa puso at isip at huwag magalit o magtanggol. So, kung may kapwa Kristyano nagsabi sa iyo na may mali sa iyong kilos o pananaw, dapat mo tignan ito bilang pagkakataon upang magbago at lumago sa pananampalataya. So, be open to correction from fellow Christians. And lastly, submit to the leadership of your church. So, ang leader ng simbahan o ng church ay tinakda ng Diyos upang magbigay gabay at pag-akay sa mga miyembro ng simbahan. Dapat tayong magpasakop sa kanilang pamumuno ayon sa kalooban natin Panginoon Diyos upang mapanatili ang kaayusan at tamang direksyon ng simbahan. So, kapag ang pastor o ang leader ng church ay nagbigay ng direksyon, payo, dapat tayo ay magpasakop at sumunod, lalo na kung ang mga ito ay nakabatay sa mga prinsipyo ng Bible at ito ay kalooban natin Panginoon Diyos. So, submit to the leadership of your church. So, yun lamang aking tunan sa daily devotion na may tunan kayo, may share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.